Wait lang, huwag mo muna scroll. Sa video na to kwento ko sa inyo ang story ni Akai. Makinig kayo. Makapangyarihang panda hero ng Stream Valley. Sa Stream Valley, walang mga bayani, puro lamang matatabang panda. Isa sa kanila ay si Akai, isang tindero ng isda na ang buhay ay umiikot lang sa pangingisda at pagtitinda ng kanyang huli. Habang lumilipas ang mga araw, isang kapanapanabik na ideya ang nabuo sa kanyang isipan, ang maging isang bayani. Ang mga bayani sa mga alamat ay may hawak na makapangyarihang espada, nakikipaglaban sa mga masasamang dragon, at pinoprotektahan ang mga tao. Itiningom ni Akai ang kanyang matatabang kamao at ibinuhos ang sarili sa lahat ng uri ng heroic deeds. Ano man ang maging problema ng kanyang mga kapitbahay, maging pag-aayos man ng bubong o pagliligtas ng pusa, si Akai ang laging unang tumutulong. Ang tanging problema, dahil sa kanyang pagiging bilugan at lampa, tila mas lalo lang siyang nakapagbibigay ng abala. Pagkakataong iyon, Akai, itigil mo na ang pagpapanggap na bayani. Hindi alam ng mga kapitbahay kung sila ba ay tatawa o maiyak. Gayunpaman, tumanggi si Akai na sumuko ng ganoon kadali. Isang araw, habang siya ay nangingisda, napanaginipan niya ang 4 na Oriental fighters ng Kadia Riverlands. Sana ay makasali ako sa kanilang hanay, bulong ni Akai sa sarili. Hindi niya namalayan na nagsisimula na siyang sumuntok at sumipa sa tabi ng sapa. Ang pagkikita ng guro at alagad, mababagal na suntok. Mali. Palpak na footwork. Mali. Mabagal na reaksyon. Nakakasuka. Tapos gusto mong maging isang Oriental fighter. Ang galit na sigaw ang narinig mula sa sapa, habang ang float ni Akai ay biglang nyanig ng malakas na tila may malaking nilalang na kumagat sa pain. Si Akai, na tumitimbang ng mahigit 300 libra, ay muntik ng mahila sa tubig. Sa wakas, sumuko rin ang anumang nasa kabilang dulo ng kanyang pamingwit. Ang nahuli niya ay isang palaka. Tumalo ng palaka sa ibabaw ng ulo ni Akai, hinimas ang balbas nito, at nagpakilalang siya ang Frog Immortal. Siya raw ay disipulo ng Great Dragon na inanod mula sa Dragon Altar. Sinabi niya na si Akai ay may likas na talento sa martial arts, at kung sasailalim ito sa kanyang pagsasanay, tiyak na magiging isang walang katulad na bayani. Sa isang kondisyon, ibibigay ni Akai ang lahat ng kanyang pain. Dito na nagsimula ang kwento ng matabang pandang disipulo at ng kanyang munting palakang guro. Unang taon, nakapapagod ang pagsasanay, ngunit si Akai ay sabik na sabik. Ikalawang taon, nakapapagod pa rin, pero ang matyagang panda ay nagpatuloy pa rin. Ikatlong taon, sobrang nakapapagod na, at muntik na talagang sumuko si Akai. Ang panda punches sa ilalim ng gabay ng Frog Immortal, unti-unting nakuha ni Akai ang tamang timpla ng martial arts, at nabuo ang kanyang pamosong galaw, ang panda punches. Sa tulong ng kanyang mas maayos na galaw at mga taon ng pagsasanay, madali na niyang nahuhuli ang mga mandurukot, at naitataboy ang mga mababangis na hayop. Kapag hindi siya naghahabol ng mga magnanakaw, ang magguro ay magkasamang nangingisda. Madalas na nakaupo ang palaka sa balikat ni Akai, habang pinagmamasdan ang payapang tanawin. Tila maayos na ang lahat, maliban sa isang bagay. Ang sandata ni Akai ay luma pa ring pamingwit, at ang kanyang bilugang katawan ay malayo pa rin sa hitsura ng isang tunay na bayani. Kaming mga martial artists ay hindi kailanman minamaliit ang sarili, sabi ng Frog Immortal ng may seryosong tingin. Basta't magsanay ka lang ng mabuti. Magiging pang-5 Oriental fighter na ako at pupurihin ng lahat, mabilis na singit ni Akai. Sa inis, tumalo ng Frog Immortal at sinuntok ang tiyan ni Akai. Iyan lang ba ang dahilan kaya ka nag-aaral ng martial arts? Para husgahan ng iba? Para purihin? Hinimahos ng kawawang panda ang sumasakit niyang tiyan. Pero guro, hindi ba yon ang astig sa pagiging bayan? Ang makilala ng mga tao at maging bahagi ng kanilang mga kwento. Ang pagiging bayani ay higit pa sa pagiging bahagi ng libro ng kwento ng iba. Upang maging isang tunay na bayani, dapat kang handang gumawa ng pinakamataas na sakripisyo. Hindi pa ito naintindihan ni Akai noon, ngunit alam ng kanyang guro na darating ang araw na mauunawaan din niya ito. Sa mga sumunod na araw, lalo pang hinasa ni Akai ang kanyang panda punches. Papalapit na siya ng papalapit sa kanyang pangarap. Isang araw, dumating ang mga Oriental fighters sa Stream Valley para sa isang misyon. Dahil tagahanga, mabilis na tumakbo si Akai sa tinutuluyan nilang taberna at sumilip sa pader. Ang mga Oriental fighters ay nagsasanay sa bakuran.
Sa sobrang pagkamangha, sinundan ni Akai ang kanilang pagsasanay, bagaman sa bilis ng kanilang galaw ay halos hindi na siya makahabol. Gayunpaman, hindi ito nakapigil sa kanya na lasapin ang bawat sandali ng pagkakataong iyon. Kung umabot ka dito sa dulo ng video, pwede bang paki-share, like at follow para gumawa pa ako ng mga ganitong klase ng content. Salamat.